Good afternoon, blessed people. Ang topic namin last Sunday is overcome temptation. Paano ba natin ma-overcome ang temptation? Dito sa 1 John 4 verse 4 and IB version, you, dear children, are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kasama mo ang Panginoong Hesukristo sa bawat hahakbangan mo. Kaya ikaw ay makapangyarihan. Who can be against you? Kung ang Diyos na buhay ang kasama mo, wala ka ng ibang makakalaban pa. Labanin nila ang Diyos mo kung kaya nila. Comes about Jesus Christ. Si Jesus is done deal na sa akin eh. Base sa konti kong kaalaman sa Bible, tinapos niya na lahat at malaya na tayo. If the Son sets us free, we are free indeed. So, ang kalaban sa John 10:10, ito ang purpose niya. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Si Jesus pumunta dito para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pero si Satan nandito siya para i-destroy. Paano niya i-destroy tayo? Magpuput in siya ng mga idea, mga negative thoughts sa isip natin na hindi natin kaya, na hindi tayo magtatagumpay, na hindi tayo nakakalaya sa kasalanan, wherein malaya na tayo sa kasalanan. At eto pa, sa John 8 verse 44. For you are the children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar, the father of lies. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Lahat po ng tatanggap sa Panginoong Hesukristo anak ng Diyos. Pero ang hindi patanggap sa Panginoong Hesukristo anak ning Satan. So kung anak sila ni Satan, anong ginagawa nila? Puro masasama. Ayaw ng Lord ng sin dahil ang Lord po ay holy. Meron tayong kapangyarihan mag-bind. Whatever we bind here in earth will be bound in heaven. Whatever we loose in earth will be loose in heaven. Pero magagamit natin to kung wala tayong na-enjoy na sin. Dapat naka-totally surrender ka sa Lord. Kasi kapag totally surrender ka sa Lord, secure ka. Kahit ano pang sabihin sa labas, you don't care. Because you know na anak ka ng Diyos. Papaano mo ma-overcome ang temptation? Dito sa Matthew 4 verse 4. Nung tinempt si Jesus Christ sa wilderness. Sabi ng tempter, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Tignan mo ang way ni Satan if you are the Son of God. Kung babasahin mo yung pinakamataas na version nito, binabtize si Jesus ni John the Baptist ng cousin niya. At sinabi kay Jesus dito na the John consisted, as soon as Jesus was baptized, he went up to the water. At the moment heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Kung alam mo na anak ka ng Diyos, magtatagumpay ka. Dahil ang structure ng Diyos, kailangan mabaptize ka muna para magkaroon ka ng pangalawang buhay na walang hanggan. Para magkaroon ka ng eternal life, kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo para makapunta ka sa heaven. Ayun ang instruction. Kailangan magrepent ka sa lahat ng kasalanan mo para makapunta ka ng heaven. At kung alam mo na anak ka ng Diyos, kapag itetempt ka na ngayon ni Satan, babalikan mo na siya. Dahil alam mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Then the devil took him to the holy city and have him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, inulit na naman niya, he said, throw yourself down, for it's written, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Laging sinasabi ni Jesus, it's also written. So, lagi mo lang isasagot kay devil ang lahat ng Word of God. Kapag meron siyang sinabi sa isip mo, mga negative thoughts na hindi mo kaya,
kaya mo dahil nasa iyo ang Panginoong Kristo. Dito sa Ephesians 6 verse 17 verse 18, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Ano ang sword of the Spirit? Which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests with this in mind. Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Kaya tayo may kapangyarihan baguhin ang earth dahil ang Diyos po nagsalita bago magkaroon ng earth. Wherein, kung ang Diyos ay nagsalita bagong magkaroon ng earth, tayo na mga anak niya, kailangan magsalita tayo through prayer ng kung anong gusto nating mangyari dito sa earth. Kung hindi tayo magsasalita, paano kikilos si Jesus sa heaven kung hindi ka magpe-pray? 'Di ba? Bakit pa kasi kailangan pa tayo mag-pray? Bakit si Jesus Diyos na siya? Parati siya nagpe-pray sa mountain. Kung ano ang strategy ni Jesus Christ, kung ano ang ginagawa niya sa Bible, kung paano siya nagpe-pray, ganun din tayo dahil we are the image of God. Yun din ang gagawin natin. Kikilos ang Diyos, si Father God sa heaven, kung tayo po ay magpe-pray. Kung hindi tayo magpe-pray, paano siya kikilos kung hindi tayo magsasalita? Kaya napakahalaga po ng ating mga dila. The power and life and death ay nasa tang. So gamitin po natin ang kapangyarihan natin through prayer. Kaya sa Hebrews 4 verse 16, therefore let us with privilege approach the throne of grace. That is the throne of God's precious favor, with confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help in time of need. An appropriate blessing coming just at the right moment. Alam mo kapatid, kahit anong kasalanan ginawa mo, pwedeng-pwede kang bumalik sa Diyos. Yun ang pinakamaganda. Kaya nga alam mo maganda yung kwento ng Bible na The Prodigal Son. Alam mo kung bakit? Dito sa kwento ng Bible na to, bago pa niya nakita yung anak niya sa pinakadulo, tumakbo ang Father God. Tumakbo yung tatay. Ito ang picture ng Panginoong Kristo. Na kahit nagkamali tayo, balik ka lang. Tatanggapin ka ng Panginoon. Kasi mahal ka niya. Namatay nga siya para sa'yo eh. Bakit hindi ka niya tatanggapin? Tatanggapin ka niya kasi mahal ka niya. Walang Diyos ang tao. Kaya siya namatay para sa atin. At paano natin ma-overcome ang temptation? Through Word of God. Gagamitin natin ang Word of God para ma-overcome ang temptation. At isa pa pwede ang fasting. Para ma-overcome natin ang temptation, especially sa last. Kailangan magpa-fasting ang mga Christian. Kasi mas lumalakas ang spirit mo kapag magpa-fasting ka kasi hindi ka kumakain, yung flesh mo ngayon mahina. And then, sa 1 Corinthians 10 verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Paano mo ma-overcome ang temptations? Kung magfo-focus ka kay Jesus, kung mag-walk ka with integrity, at magiging mabuti ka sa kapwa mo, tutulungan ka niya. Kasi faithful siya. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone.